Habang naliligo siya, ako naman tong si tanga nagkakalkal ng bag niya. Tinitignan ko kung may pera kasi nakakapagod ng humingi. Na ang sabi niya kasi hindi ako yung naghahanap buhay kaya wala akong karapatan. 100 per day lang yung natatanggap ko at ulam na yun sa tanghali hanggang gabi. Tapos magtuturo pa yung anak ko sa tindahan, sobrang kulang talaga. I am 26 at meron kaming isang anak. Since 2016 pa kami magkarelasyon at 2021 naman ako nang nabuntis. Nung magjowa pa lang kami ay sobrang bait niya. Dinadalhan niya ako ng pagkain tuwing recess dahil mag-classmate lang kami. Siya ang naging boy best friend ko kasama sa lahat ng bagay until lang nabuntis niya nga ako. Dito kami tumira sa bahay ng parents ko noon. Aminin ko man at hindi ay hindi naging maganda pagtrato sa amin ng mga magulang ko. Lalong-lalo na sa akin kasi sinayang ko yung mga pangarap nila para sa akin. Kaya't napilitan kaming bumukod ng bahay ng aking partner at eto na ngayon, na pagdating sa pera ay pinagdadamutan niya ako, na feeling ko wala siyang tiwala sa akin. Pero sabi sa akin noon ng partner ko na kapag nakabukod na raw kami ng bahay, ay ibibigay na daw niyang lahat ng sweldo niya sa akin. Pero hindi nangyari yon. Hanggang sa nag 2 years na kami dito sa bahay na binukod namin ganun pa rin ang sistema. Hindi ko naman hinihiling na lahat ay ibigay niya sa akin Ang gusto ko lang i-budgetan niya ako ng for 1 week. Na kasi napapagod na akong humingi at mag-remind palagi na bigyan niya ako. Minsan nga pag umaga pagpapasok siya, pinipilit kong magising ng 4 AM para lang habang naliligo siya Ako tong si tanga nagkakalkal ng bag niya at tinitingnan kong may pera siya. Na kasi nakakapagod ng humingi. Ewan ko ba na ilang beses na namin pinag-awayan yung pera at ang sinabi niya lang sa akin, makitid daw yung utak ko at hindi raw ako yung naghahanap buhay kaya wala akong karapatan na makialam sa pera niya. Grabe, sobrang sumikip talaga yung dibdib ko na para bang down na down ako sa sarili ko. At dito ko na-realize na need kong magtrabaho ng akin para magkapera din ako. Never kasi ako nakahawak ng kahit man lang 500 sa kanya. Na kasi 100 per day lang talaga yung natatanggap ko. Naulam yun sa tanghali hanggang gabing ulam na yun. Plus magtuturo pa yung anak ko sa tindahan kulang talaga. At alam mo Mamila, nakakaranas na ako ng anxiety. At never man lang ako nakaramdam ng comfort sa asawa ko sa tuwing may nararamdaman ako. Sana bigyan nyo naman ako ng advice. Letter sender, Jenny ng Leyte. 2016 to 2021, hindi mo nakita yung red flag. May mga lalaki talagang magaling sa una, na nauto ka pa na ibubukod ka't ikaw ang hahawak ng kaban. Anyari? Tanginang yan, 100 ulam sa tanghali hanggang gabing huda siya. Sobrang damot, hindi pa ginawang 50. Matindi pa sa DTI 500 leche buena Magtrabaho ka na magkaroon ka ng sariling pera at iwan mo na. Grabing lala, tsinatsaga mo yan. Ni pakasalan nga hindi magawa, tapos wala ring tiwala. Sarap pa ulamin ng rakyumin Kapag ganyang walang tiwala, tapos ikaw pa yung lalabas na makitid, luka talaga yung aabutin mo dyan. Anong ulam ang nabibili mo? Puro processed food. Itlog, tuyo, noodle, sakit sa batong kung tatagal ka. Na kung ako sa'yo, hindi ko tatanggapin yan at siya yung bumili ng ulam. Nasiguraduhin niya yung 100 niya aabot hanggang gabi. Sasabihin pang hindi ikaw yung naghahanap buhay kaya wala kang karapatan. Ipadlak mo yung iyong kipay at huwag mong ilaban yung 1 week budget. Tapos 700 lang din yung ibibigay sa'yo. Diyos ko po tatanggapin mo? Ay utas naman sa'yo.